Na 'to, ah. Okey na? Okey. Ngayon meron tayong pag-aaralan ngayon na patungkol ito sa last days, sa last days, oo. Mag-pray muna tayo. Panginoon, salamat po sa inyo. Pagpalain po ang aming Sunday school sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Okay, mga nandiyan po sa yung mga wala pa rito, kung kayo po ay nakikinig sa ating online, ay maganda po ay pumunta na kayo rito. Dahil ang worship service po natin ay 10:30. Okay, nagsa-Sunday school po tayo ngayon. At hangga't maaari po, magsama kayo ng mga friend. Yan. Um, Loved ones. At saka neighbors. Sama kayo. At para po marami makakapakinig ng salita ng Diyos, marami maliligtas kasi sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Yan. Kaya kung kayo naman, talaga, pastor, talagang di ako makaka-attend eh. Okay po, magsama ka ng at least tatlo. Tatlo hanggang 5 sa tabi mo. Okay, yan ang assignment ninyo ha. 3 hanggang 5 sa tabi mo, makikinig ng sa ating online, sa ating internet platform. Okay po. So, ito po yung group of sevens or yung the sevens of Revelation. Meron pong 7 tigpipito. Ang tawag dito ay pito-pito. At may ikawalo. Okay. Pito-pito. Merong 7 tigpipito. Yan. Dali ha. Iayos natin. Una, hindi mo natin masyadong i-elaborate ito muna ngayon kasi uh, yan lang natin, no? Sa tribulation period, o yung tinatawag nating pagkapighatian, meron tayong 7 makikitang tigpipito. Okay? 7 tigpipito. Ayan. Kaya nga, pwede natin tawagin na pito-pito. Kaya hindi si Ernie Baron, ha? Si Ernie Baron, una patay na yun, no? Una, yung tinatawag ng Bible sa Revelation 3:1. Tingnan nyo, Revelation 3:1. O, yung mga Bible ninyo, Sunday school student, Revelation 3:1. Revelation 3:1. O, basa. Sino babasa? Tagalog or English? Wag lang ano ha. 3:1. Sige, pakibasa. Revelation 3:1. Yon. Meron sinabi rito na the seven Spirit of God. Oh. Alam lang natin Holy Spirit, di ba? Holy Spirit. Holy Ghost. The Spirit of God. Iisa lang yun eh. Ba't dito 7? Meron palang 7 Spirit of God. No? Tignan ya. At sa anghel. Actually, 7 angels yan. At 7 churches. Okay? Kaya pito-pito to eh. Pero yung 7 angels, ito yung 7 messenger. Kaya yung angel pala, messenger. At yung messenger dyan, ito yung pastor ng simbahan. Kaya ang mga pastor pala ay angel. Mga angel pala kami, ano? Kaya lang, walang pakpak. Mga angel na
Nawala ng pakpak. Ha? Ano tawag doon? Pollen. Mga pollen angel pala ang mga pastor. Delikado pala mga pastor, no? Mga 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 angels na walang pakpak, pollen. At tandaan nyo, sa Bible, walang angel na babae. Oo, ang angel sa pag-aaral, ang ginagamit lagi na gender ay masculine, panlalaki. Pero sa Bible, ang angel walang kasarian. Neuter. Okay? Neuter gender ang mga angel. Pero yung ginagamit sa kanila, pagka sila ay nilalagay sa pronoun, hindi ginagamitan ng feminine pronoun. Katulad ng he, ay ng she, her, hers. Wala nun. Ang ginagamit, hindi rin it. Hindi rin ginagamitan ng it. Kasi yung it, pang ano yan pang bagay. Pag sinabing it, normally yan yung mga bagay na walang buhay. So, katulad ng upuan, walang buhay yan, no? Katulad ng mic, walang buhay yan. Ba't pastor, naririnig yung boses mo, napapalakas niya, di ba? Katulad ng, ito, yung mga sound system natin. Walang buhay yan, neuter yan. Mga non-living. Pero ang angel, living. Living. Bagamat wala silang kasarian, nasa neuter gender, pero pag ginagamit ang kanilang pangalan sa pronoun, ay ang ginagamit ay masculine. He. Him. Yan He. Him. O, ibig sabihin, ang angel dito, sa simbahan, hindi pastora. Ano tawag? Pastoro. Di ba? Walang pastora. Kaya sa Bible, sabi ni Pablo ang mga kababaihan ay manahimik sa simbahan. Di ba? Kaya kayo mga kababaihan, hindi kayo pwedeng mag-usurp ng authority over the man. Ngayon, kung kababaihan ng tuturuan, pwede natin pagbigyan kasi kababaihan naman lahat Pero pagdating sa preaching, lalaki yan. Dapat lalaki. Ngayon, binibigyan din natin pamisa-misa ng karapatan ang kababaihan na magturo pero hindi preaching sa kababaihan. Ano? Pwedeng Bible study, pwedeng teaching, pwedeng training, di ba? Pero pagdating sa preaching, sa loob ng simbahan, hindi sa labas, sa loob, lalaki pinagpipreach natin. Pero sa labas, yan, sa kalsada, kung saan dyan sa lugar, sa public places, hindi naman simbahan, pwede kayo mag-preach. Kayong babae. Hindi naman kayo pastora pagka nag-preach kayo. Ang tawag sa inyo ay preacher. Bakit? Sino nagbigay ng authority sa inyo para mag-preach? Si Kristo. Go ye into all the world and preach the gospel. Saan kayo pupunta? Sa mundo. Sa pastor, kasi ang mundo nasa church na, kaya nagpipreach na yung mga babae sa church, kasi ang mundo nasa church na. Kaya pala. Kaya pala pinapayagan na mag-preach ang mga babae sa simbahan kasi pinasok na nila ang mundo sa simbahan. Ayun, sa Baptist, di pa natin pinapasok ang mundo sa simbahan. Kaya, ang babae nagpipreach sa mundo, sa labas. Sa labas kayo nagpipreach, hindi sa loob ng simbahan. Kasi sabi ni Pablo yan, Kasi may dahilan. May mga dahilan bakit lalaki dapat ang nagpipreach, hindi babae. Sa simbahan. Pero pagdating sa labas, meron kayong karapatan. Ano message nyo pag nag-preach kayo mga babae? Gospel. Isa lang ang message nyo. Gospel of Christ. You have only one message,
Kayong mga babae, ha? At kayong mga hindi pastor, you have only one message. Gospel lang. Pero ang pastor, marami siyang messages kasi hindi naman siya basta preacher lang. Siya ay tagapagpakain. Ang tawag sa amin ay shepherd. Under shepherd kami ni Kristo. So, ibig sabihin, ang angel pala rito ay mga pastor. Kaya kami angel kami, ha? Kaya lang, baka kami, Pastor, ba't may sungay ka? Ayun nga lang. Kaya nga fallen angel eh. Kaya ang mga pastor, angel, ha? Angel of the church. Ibig sabihin lang ng angel, messenger. At meron pa sinabi sa Revelation, ang mga pastor ay star. Revelation chapter 1. Tingnan nyo. Basa muna tayo ng Bible. Kaya ang mga pastor, kaya yung 7 star din, ha? Meron din 7 star. Kaya marami yan eh. Kaya lang, pinili lang natin tong group of 7 na to. 7. Pero yung pastor dyan, kasi kaya 7, kasi 7 churches eh. Verse, chapter 1 ng Revelation, verse 20. Pakibasa. Hindi, 120. Merong 7 star at merong 7 golden candlestick. Yung star, yun yung angel of the church. Sino yung angel? Pastor. At ano yung pastor? Star. Kaya hindi na namin kailangan magkaroon pa ng maraming star dito. Di ba? Yung mga military, yung mga star-star. Star pala kami. Kaya, di ba star-star dyan sa television, mga artista, wala yan. Kami, mga star na kami. Mga star na kami sa Panginoon. Bakit? Ano ba binibigyan ng star? Liwanag. Di ba pagka madilim ang gabi, ano nakikita mo sa langit? Star. Kaya ang mga pastor nagbibigay liwanag, kaliwanagan. Kaya merong 7 simbahan sa Revelation. Meron ding 7 angel. At meron ding yung 7 angel, yun yung 7 stars. At yung 7 star na 7 angel, sila yung 7 messenger. Puro 7, ano? Kaya maraming 7 yan eh. Okay? Ngayon, itong 7 na yan, 7 star, na 7 angel, na 7 messengers, sila ay nasa 7 golden candlestick. Ano sabi ng gold? Ano yung meaning ng gold? Oo nga. Ano yung meaning? Precious. Ayan, church, precious. Ayan, problema. Sabi niyo, precious ang church. Sabi ko, wala ka sa church. Precious pala ang church. Di ba pagka precious, ano ginagawa mo sa precious? Tinatapon, pinapasagasaan sa pison, di ba? Pinapaapakan sa mga tao. Ganun ba yung precious? Hindi, ano ginagawa nyo? Tinatago, iniingatan, inaalagaan, iniiskaparate, pinagyayabang nyo pa nga eh. Uy, meron ako, precious to. Di ba? Ganun eh. Bakit yung church di nyo pinagmamalaki? Uy, member ako nung Community Baptist Church, ha? Diba dapat ganun? Kahit na lang ang ating simbahan eh, mukhang maganda pa bahay ng kalapate, ayos na yun. Kasi sa Bible, may 2 church. Unang church, the believers. Tayo yung church. Ecclesia. Ang pangalawang church, building. Building. 1 Timothy 3:15. Tingnan nyo nga.
Sabi ng iba, wala namang simbahan sa Bible na building nga. Meron. Merong Bible, merong simbahan na building sa Bible. First Timothy, chapter 3, verse 15. 15. Pakibasa nga. Sabi niyo, walang simbahan sa ano eh. Walang, sige. Thyself. Sige, tuloy niyo. Oh, yun daw, house of God, the church of the living God. You ought to behave. Sino yung magbe-behave? Yung member. O sino yung member? O kayo. Kaya dapat pag nasa church, behave. Huwag magulo, huwag maingay. Diba? Dapat kasi nakikinig kayo ng Word of God. Kaya may building. Dapat ang church may building. Siyempre, pag may building, may tao. Kaya ang church ay nasa church. Ang simbahan ay dapat nasa simbahan. Sino yung simbahang nasa simbahan? Yung tao. Yung tao, the Church of God, dapat nasa Church of God. Ano yung Church of God? Building. So, dapat meron tayong building. Okay. So, sabi ng Bible, balik tayo. Revelation 3:1. Ano yung spirit dyan na tinutukoy? Ano, Spirit of God, oh? The 7 spirits of God. Yan. Diba? Okay, yung spirit, pwede natin sabihin 7 influence. 7 influence. So, bawat simbahan, ini-influensyahan ng Diyos. Bakit? 7 nga. Kasi 7 churches lang to eh. At saka 7 messenger. Kaya 7 lang. Okay? 7, bawat simbahan, mayroong influence ang Diyos ng kanyang Holy Spirit. Kaya 7, kasi 7 churches, 7 pastors. Diba? Bawat pastor, may spirit. Bawat church, may spirit. 7 church. 7 churches, and 7 spirit. Diba? Kaya, ang bawat simbahan, mayroong influence of the Spirit of God. Yan. Okay? At dito natin makikita sa Revelation ang 7 manifestation of the Spirit of God. Diba? Yung 7 manifestation, nandyan yan sa Revelation. Makikita natin. Kaya huwag sabihin, Pastor, pag nag-rapture, ay aalisin ng Diyos yung Spirit, the Holy Spirit, aalisin daw para ma-reveal ang man of perdition. Hindi po 7, hindi po yung Spirit of God ang aalisin. Ang aalisin yung Church of God. Hindi kasama Holy Spirit. Hindi. Mananatili ang Holy Spirit. Kasi ang kukunin lang ng Diyos yung templo. Yung tao. Di ba? Pero yung Holy Spirit, mananatili. At nasaan yung ano na yun? Nasaan yung spirit na yon, sila ay nasa mundo, iimpluwensyahan nila ang mga maiiwan at puprotektahan ng Spirit of God ang mga sinugo. Kaya yung Spirit of God may iwan dito. Hindi kasama nga akyat sa langit. Kasi ang kinuha lang
ang church, hindi Holy Spirit. Di ba? At sa Revelation, sa 7 years tribulation, ipapakita ng Diyos ang kapangyarihan ng kanyang Espiritu. Bubuhayin niya yung dalawang witnesses sa Revelation chapter 11. Tingnan nyo nga, chapter 11, tapos na tayo. Tutuloy na lang natin next. Revelation 11, yung dalawang witnesses na pinatay, bubuhayin ng Diyos yan. Diba? Papasok ang Holy Spirit sa mga tao, sa mga pinatay, at sila'y aakyat sa langit. Tingnan mo yung verse 4. Verse 3 muna. And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. 7 years yan. And these are the 2 olive trees and the 2 candlesticks standing before the God of the earth. Okay, pagdating dito sa verse verse 7, and they shall have finished their testimony. The beast that ascended out of bottomless pit shall make war against them and shall overcome them and kill them. Verse 8, and their dead bodies shall lie in the streets of the earth, of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also the Lord was crucified. Verse 9, and they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their bodies to be put in graves. Okay, verse 11, and after 3 days and a half, the Spirit of life from God entered into them, and they stood up to their feet, and great fear fell upon them which saw them. And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up thither, and they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Oh, di ba? Nabuhay yung mga patay. Yung dalawang patay, yung spirit ng buhay, pumasok sa kanila. Okay? O, spirit ng buhay. So, isabihin, gagawa ang Panginoon, yung spirit ng buhay, papasok sa dalawang to, at mabubuhay na maguli. Okay? So, tutuloy na lang natin yan, no? Makita natin yung the power of the Spirit of God during 7 years Revelation. So, meron sa Revelation, merong 7 manifestation of the Spirit of God. Okay? So, tayo po ay manalangin muna para sa ating pagtatapos natin Sunday School, then dadako tayo sa ating worship. Pray muna tayo. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya. Pagpalaan niyo po ang aming nalabing oras sa aming pong panambahan. Maluwalhati po kayo. Ingatan niyo rin po ang mga paparating pa sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay? Okay, break muna tayo ng 3 minutes.